Ang nakaraan, matapos ng graduation ni Nova at Oliver sa may senior high, ay hindi na muling nagparamdam pa ang binata. Tinanim nito sa kanyang damdamin ang sinabi ng mami ni Nova sa kanya. Dahil sa nawala na rin ng komunikasyon nilang dalawa ni Oliver, ay pumayag na lamang din itong si Nova na magtungo sa ibang bansa upang mag-aral. At sa kanyang pagbabalik, ipapakita niya sa lalaki na nagkamali siya ng pag-iwan nito sa kanya. Noong nasa ibang bansa na itong sina Ronald, palagi pa ring nagpaparamdam itong si Ronald kay Nova. At alam niyang wala talagang gusto sa kanya ang dalaga, pero umaasa pa rin ito na balang araw ay magbabago ang pagtingin nito sa kanya. Samantalang matapos naman ang graduation, hindi na nagpatuloy pa sa pag-aaral itong si Oliver. Sa halip, tinuon na lamang nito ang sarili sa pagtulong sa kanyang ina sa bukid, dahil dito sila kumukuha ng magiging pagkain sa araw-araw. Ngunit ilang buwan na ang lumipas ay nagkaroon ng masamang pangyayari sa kanyang ina. Nagkasakit ito marahil na rin sa labis na pagtatrabaho at walang sapat na pahinga. Dahil walang sapat na pera upang ipagamot ang ina, ay sinubukan niyang humingi ng tulong sa mga kamag-anak, subalit wala rin silang naitulong sa kanya. Hanggang dumating sa punto na hindi na kinaya ng kanyang ina ang sakit. Kung nandito lang sana ang kanyang ama, marahil ay hindi magiging ganito ang kanilang kalagayan. Bata pa lamang noon itong si Oliver ay hindi niya na nakita pa ang kanyang ama. Dahil sa pagkawala ng ina ng binata, halos nawala na rin siya ng direksyon sa buhay. Kasabay pa nito ang walang komunikasyon at pag-iwas niya kay Nova. Dahil sa utos ng mga magulang nito, wala tuloy siyang karamay sa mga oras na iyon. Naisipan ni Oliver na ibenta na lamang ang natitirang ari-arian ng kanyang ina at makipagsapalaran sa ibang lugar. Ito na lamang ang kanyang tanging paraan para makalimutan ang lahat ng sakit na kanyang nararanasan. 5 taon ang nakalipas mula noong umalis siya sa kanilang lugar at ngayon ay nakatira ito sa isang subdivision. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang lahat matapos siyang naisipang isugal ang lahat ng perang pinagbintahan ng kanyang lupain sa probinsya. Alam niyang masama ito at walang kasiguraduhan na mananalo siya sa ganitong laro sa buhay, pero wala na siyang ibang paraan para lumago ito ng mabilis. Mabuti na lang at ang 100,000 na kanyang ipinusta ay mas naging triple pa ito. Kaya mula noon, hindi na siya muling bumalik pa sa ganong sugal dahil baka pila din itong matalo at muling mabawi mula sa kanya. Sa halos kalahating milyon na panalo nito ay nagtayo siya ng aluminum glass at installer services itong si Oliver. Bagamat noong una ay nahirapan umusad ang negosyo, pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Naniwala siya na balang araw ay siya rin naman ay angat sa buhay. Hanggang sa pinahintulot ng panahon na umunlad at umangat ang kanyang negosyo. At ngayon, dahil sa kanyang pagsusumikap, hindi lang sa loob ng bansa, mas naging kilala ang kanyang negosyo. Kumalat pa ito sa Asia at hanggang sa Amerika. Sa ngayon ay hindi niya inasahan na humantong sa ganito ang lahat. Para makapagpahinga rin itong si Oliver ay pinagkatiwala niya muna sa kanyang sekretary at sa mga empleyado. Pinasok din ni Oliver ang iba't ibang negosyo, kaya ngayon ay namuhay siyang kayang bilhin ang lahat. Habang natatrabaho pa ang kanyang mga empleyado sa kumpanya, naisipan ni Oliver na muling balikan ang kanyang simpleng pagkatao noon at tumulong sa mga mahirap. Mr. Mayor, bakit po ganyan ang suot niyo? Para naman kayong isang pulubi sa suot mong yan. Secretary Jenny, gusto ko munang mag-relax ngayon. Walang iniisip na trabaho at ang lahat ng ito ay pagkatiwala ko sa iyo. Pero kung may malaking problema, tawagan mo ako, okay? Nako, Mr. Oliver Mayor. Hindi ko po alam kung anong iniisip niyo ngayon. Pero lagi niyo pong tatandaan, mag-iingat po kayo sa gagawin ninyo. Bagamat sa ngayon ay milyonaryo na itong si Oliver, ginusto pa rin itong maging isang simpleng tao. Isang araw noon ay naisipan ni Oliver na tumambay muna sa eskinita. Pinagmamasdan ang mga taong naglalakad na may iba't ibang pangarap sa buhay na katulad niya noon. Inilagay naman sa harapan ng binata ang isang karton na may nakalagay na gutom ako. Sinubukan niyang baka sakaling may tutulong sa kanya. Kung mangyari man iyon, hindi siya mag-alangan na tumulong sa taong iyon. Ngunit lumipas na lang ang ilang oras ay wala pa rin tumulong sa kanya. Pwera na lamang sa magandang babae na lumapit dito. Kuya,
Pwede mo ba akong samahan saglit? Huwag ka mag-alala. Babayaran naman kita ng malaking halaga. Ma'am, bakit naman po ako ang napili ninyo? Marami naman diyang iba. Baka madumihan lamang po ang suot ninyo sa akin. Wala akong pakialam kuya. Pakiusap. Tulungan niyo ako. Kapag naging matagumpay ito, bibigyan kita ng malaking halaga na magpapabago ng buhay mo. Sa pagtitig ni Oliver sa mata ng dalaga ay mukhang nawa siya dito at para bang siya lamang ang makatulong sa kanyang problema. Sige po ma'am, kung yun po ang paraan para makatulong ako sa inyo. Sige po. Maraming salamat talaga kuya. Isinakay ng dalaga itong si Oliver at nagtungo sila sa mall para bilhan ng bagong masuot itong si Oliver para naman magmukhang kaya-ayang tingnan. Wala ito sa plano ng binata. Nagpaalam lang ito sa kanyang sekretary para naman magkaroon ng katahimikan ang kanyang sarili pero ito pa ang naging bunga ng lahat. Matapos nabihisan itong si Oliver ay lumitaw ang kanyang totoong pagkatao, isang gwapo at ang makita siya ng magandang dalaga ay nabigla ito sa kanya. Naku, kuya. Nasurprise ako sa iyo ah. Ang gwapo mo naman pala. Bagay na bagay sa iyo ang suot mong yan. Naku ma'am, maraming salamat po. Ano bang gagawin natin para makatulong ako sa iyo? Kuya, galing ako sa ibang bansa. Doon ako nag-aral at nagkaroon ng trabaho. Pero pinapauwi ako dito ng mga magulang ko dahil gusto na lang akong ipakasal sa lalaking hindi ko naman talaga mahal. Gusto ko mapanggap ka bilang boyfriend ko at ipagtapat natin sa kanila na may nangyari na sa atin para hindi na matuloy ang kasal namin sa lalaking iyon. Naku ma'am, mukhang mabigat yata yung pag ginapagawa mo sa akin ya. Gawin natin na parang makatotohanan ang lahat. Tumira tayo sa condo unit ko para wala na silang dahilan pa. Ma'am, ano bang pangalan mo para naman malaman ko rin? Kuya, ako nga pala si Nova Bright. At yung lalaking gusto nilang ipakasal sa akin, si Ronald Chan. At sa pag-uusap nilang iyon ay naalala ni Oliver ang pangalang Nova na halos 7 taon na ang nakalipas. At sa tingin nito, ang babaeng nakaharap niya ngayon ang babaeng iniwan niya noon ngunit hindi siya nakikilala. Hindi na nakilala pa ni Nova ang dati niyang kasintahan dahil sa maraming pagbabago nito lalo na sa kanyang pisikal na pagkatao. Di katulad noon na gwapo subalit moreno itong si Oliver. Samantala ngayon ay maputi na ito. Habang nasa loob sila ng condo unit, ang dalawa ay may tumawag sa phone nitong si Nova. Hello, Dad? Nova, nasaan ka ba? Bakit hindi ka sumama kay Ronald dito sa bahay? Huwag mong sabihin na sumusuko ka na sa inyong napagkasunduan. Sana naman iha, huwag mo kami ipahiya sa kanilang pamilya. Pumunta na rito ngayon at pag-usapan natin ang inyong magiging kasal ni Ronald. Pero Dad, noon pa man, hindi ko na gusto si Ronald. Ang totoo, meron akong lalaki na gustuhan at siya ang mas pipiliin ko dahil merong nangyari na sa amin. Hindi ito pwede, Nova. Nakahanda ng lahat. Pirma mo na lamang ang kailangan sa bahay na ito. Magtatagumpay kaya ang pinaplano ni Nova na papapanggap ng lalaki na nakita lamang niya sa may lansangan. Malaman kaya ng mga magulang nito ang tunay na pagkatao ng binata. Kaya mga kaibigan, abangan natin ang susunod na kwento sa ating part 3. Maraming salamat. Abangan.